Handa na ba kayong umiyak? Bale, first of all, no, gusto kong magpasalamat dun sa lahat ng tumulong, nagdasal, nag-donate, no? Lalo na yung mga nag-donate. Kasi nung last January, doon sa mga hindi po nakakaalam, unfortunately, na dengue po yung wife ko at saka yung daughter ko nung sabay. Although may konti kaming pera, jobless ako, wala akong trabaho. Ang ginawa ko lang noon, nag-text ako ng alas 9 ng gabi, nasa hospital kami. Isang tao lang yung tinext ko na vlogger, na hindi ko pa siya nami-meet in person. Ang sabi ko lang, peram lang ng PayPal kasi maghihingi ako ng donation online. So, 2 a.m., maraming nag-text, maraming tumawag. Wala pang 24 hours, nakapag-produce ako ng 24,000 pesos. So, ang naging bill namin ay umabot ng 100,000 plus. So yung 30% nun galing sa inyong lahat, galing sa mga vloggers, no, na ayaw magpakilala. Although yung iba kilala ko, ayaw nilang banggitin yung pangalan nila, no. Di ba Miss Janet, no? Ayaw nila. So yan. Actually hindi lang yung pera, yun lang support na maramdaman mo na yun. Na dati kasi akala ko sa Pinoy blogosphere, puro chismisan lang, puro kabaduyan lang, no? So hindi pala, no? Hindi, actually, akala ko ganun. Kasi nung nagsimula akong, nung nag-start ako na mag-vlog noong 2007, ang target audience ko ay international, hindi Noipi. Hindi, totoo yun. Hindi Noipi. Ang problema ko kasi, nung nag-start ako 2007, under Blogspot, ang title ng Blogspot ko ay What Parents Should Realize. Mahaba, yun. Blogspot.com. At saka, nung natuto na ako mag-vlog, nung mga end na ng 2007, gumawa ko ng isa pa yung Humane Blogging Tips. Ang URL naman nun ay Where Bloggers and Humans Meet. Parang mahaba rin. So medyo baduy siya. Tapos, nung nag-2008 na, nag-decide na akong medyo kumikita na ng konti sa mga writings, ganyan. Sa AdSense, wala. Pang thousands lang ang bisita nun eh. So yan, nag-decide akong bumili ng domain. Yung mentor ko, actually, no, for your information, nag-decide na ako magkurso ng vlogging dun sa anak ni Miss Racoma, si Angelo. No, kasi napanood ko siya doon sa Mel and Joey. No, kapuso kasi ako eh, no. So, yun. So, napanood ko siya at saka si Yuga Tech, no. Doon ako na-inspire, tapos may kasama ko sa trabaho na nagbablog. Sabi ko, bigyan niya lang ako ng basic idea, ako na bahala. So wala pa akong computer noon, yung konti kong pera, binili ko ng computer. Sabi ko, bibili na rin akong domain. Kaya nangyari dyan, kaya father vlogger yan. Parang mura lang yung dating, pero father vlogger yan. Yung father, no, para lang. So yung father, ano yan, actually ang problema ko dyan, dalawa yung niche. Yung father, para sa parenting tips, yung vlogger, para sa vlogging tips. No? So, ang mahirap siya i-promote pag sumasali ako sa mga vlogging forums, sa mga nagli-leave ako ng comments, nalilito yung nagbabasa kasi parang extremes yung topic eh, no? So, anong nangyari, hindi ko siya talaga na-promote ng maayos. Hindi ko siya pinromote ng maayos. Ngayon, nung nagkaroon ako ng kakilala mga Pinoy vloggers, doon dumating yung time na parang hindi ko alam kung bakit parang na-amaze sila. Lalong-lalo na yung sinasabi nila na considering na father, lalaki, nagbibigay ng pairing tips, parang kakaiba, no? Tapos kaya nga nilagay ko nga dyan na hindi ako pare, kasi dati akala pare ako. Na? So nilagay ko dyan. Ngayon, tapos, yan. To make things worse, no? Naibenta ko yung computer ko. So, nung March yata, April, hindi na ako May to be exact, binenta ko na yung computer ko, hindi na ako balak mag-vlog. Yung mga ibang vloggers na may cellphone, sabi ko, bilhin nyo na yung domain kahit 500 pesos lang kasi talagang wala eh. Kumbaga sa beer, super dry. Super dry talaga. Tapos hanggang sa walang bumibili, sabi ko sa inyo na lang kasi sayang yung domain. Hindi nga, walang biro. Pinamimigay ko kasi sayang yung domain. Tapos, ito yung medyo touchy ng konti, no? Maraming nag-reply na sabi nila,
magkano yung domain, magkano yung hosting, babayaran namin, tuloy mo lang. I-promise mo lang sa amin na itutuloy mo lang. Sabi ko, kasi kung tutuloy lang, nung bago ko tinuloy yan, nung mid ng July, 7 yung unfinished posts. Kung nababasa niyo yung mga about me, yung mga interviews ko dyan, medyo kakaiba yung pinanggilingan ko, medyo mga laki sa squatter, walang nanay, mga gano'n. So sabi ko, ang pinaka-topic na kaya kong i-discuss ay tungkol sa parenting at saka sa family. Salamat sa sounds. So, tungkol sa family at saka sa parenting, kumita man yan o hindi, wala na akong magagawa kasi yun lang yung kaya kong gawin. Ayokong gumawa ng topic nang hindi ko linya. No? Kasi madaling magsulat madaling mangopya na magsulat. Pero yung mababasa kasi ng mga readers, naniniwala ako na nararamdaman ng mga readers yung sincerity mo at saka yung uniqueness mo. So kung nangongopya ka lang, hindi talaga kikita. Anyway, kaya nangyari, nagpulso yan. No? So after, nahiya nga ako dun sa mga nag-nominate kasi most of them, hindi ako nakapag-thank you kasi nagre-rent nga lang ako ng internet. Tapos pag nagre-rent ako, yung kalahati pa ng oras, puro Jobs Street lang yun, saka Jobs DB. No? So nangyayari, nakakapag-comment lang ako doon sa mga nagsusubscribe ako at saka yung mga very minimal lang yung nakakapag... Saka ngayon, kung gumawa ako ng post, yung dati kasi, si Blugista nga, sabi niya dati, tinanong niya ako kung gaano katagal gumawa ng post, 2 to 3 hours bawat isa. No? Ngayon, 1 week. Kasi, maubos yung pera ko, kare-rent kung tatapos ako ng isang post. So, yun. So, mahirap. Napakahirap. Kaya lang, sabi ko, wala akong magagawa. Isisingit ko na lang sa oras ko. So, yun. Tapos, idadagdag ko na lang din. So, sa mga hindi masyado nakakabasa niyan, tinatanong nila ako, ano raw ba yung the best na vlogging tips, lalo na doon sa mga newcomers, mga gustong mag-vlog. Nakakarinig sila ng SEO, ng forum posting, ng magli-leave ka ng comment sa mga vlog, no? Ng 80% daw ay promotion, 20% lang ang contents, mga gano'n. No? Lahat yun tinry ko. Actually, lahat yun tinry ko. Kaya lang, na-realize ko, no, mula nung sumali ako doon sa contest, may vlogging contest kasi kay Kelvin Moldon, yung vloggingtips.com, no? Na fortunately, nanalo ako ng Pro Vloggers Book. No, yun yung prize niya. No? Ang contest na mechanics ng contest, gagawa ka lang mag-a-advise ka lang ng sa palagay mo ay best vlogging tip na within 140 characters, parang Twitter. No? 140 characters lang. Ang nilagay ko lang doon, yung actual na ginagawa ko. No? Yung walang halong pretension, walang halong para kumita lang. Siyempre kasama yung para kumita, pero yung para kumita lang, medyo iba yun. Talagang business venture na yun. Sabi ko lang doon, inspire others and be useful to them. So siguro, yung mga readers niyan, no, kahit pa paano na-inspire, sa tingin nila naging useful, kaya nila ni-nominate. Yun doon ako nagpapasalamat. Kahit na hindi ko siya napopromote, hindi ko rin alam na mananalo pala siya. Yun. So, sana, lalo na para sa mga parents, no, ang makikita nyo dyan ay hindi technical, no, hindi pang-professional parent counselor o marriage counselor, no, kundi yung actual na naranasan ko mula nung bata ako, sa squatters area, hanggang sa nag-college ako, hanggang sa naging magulang ako. Kaya sinasamahan ko siya ng personal experience, kaya sinasabi ko nga, medyo nakakaiyak siya, pero kung kailangan na ikwento ko lahat ng nangyayari ko dyan para lang makita ng mga magulang kung gaano kahirap maging magulang at kung gaano kasarap din maging magulang, tutuloy ko yan kahit anong mangyari. Salamat po.